Ito, bali ang di-discuss po natin ngayon ay continuity pa rin po. Bali na-discuss ko na po sa inyo yung tatlong klase ng discontinuity. So, bali meron tayong infinite discontinuity, meron tayong full discontinuity, at meron tayong jump discontinuity. Ito, nagkaroon ko na po sa inyo yan. Bali yung topic pa rin po natin is magpo-focus sa continuity, saka sa discontinuity. Okay? So ngayon po, magbibigay muna po ako sa inyo ng mga additional examples na may kinalaman po sa discontinuity. Okay po? Bali yung mga example ko po kasi sa inyo yung nakaraan, mga simple function lang yun. Pero ang i-discuss ko po sa inyong hapon ay tinatawag po natin piecewise. Okay? Piecewise function. Piecewise function siya. Bali, isang function siya na mayroong may tatlong function. So, ito yung example niya. Bali, yung magiging value niya ng function ng x ay 5x plus 3 kapag ang kanyang domain ay x is less than 1. Okay? Ito po yung pangalawang function, x squared plus 4. Ito naman po yung kanyang domain. Okay? And then meron po siyang x cubed. Kapag yung x niya ay greater than or equal to 2. Okay po? Gets po yung piecewise function. Ang piecewise function po, composed po siya ng bracket. Tapos, more than 1 po yung function na ibibigay sa inyo. Okay? So, bali this part po, ito yung magiging function of x nyo. Yan po yung magiging range nyo o yung magiging value ng y. Okay? And this one, ito naman po yung inyong domain. Yan po yung mga possible values of x na pwede nyo i-substitute para makakuha kayo ng y. Okay? That is your x or what we call the domain. Okay, that's po. Screenshot ko na lang. Okay, so bali dito po, yung 5x plus 3 po is ano po siya? Linear or non-linear? Listen. Linear or non-linear? Linear po ba, sir, pag wala exponent? Linear siya, diba? So kapag linear yung function natin, di ba na-discuss ko sa inyo nung una, kapag wala siyang denominator, continuous siya or discontinuous? Kapag walang denominator. Continuous po, pag wala. Continuous. Okay? So this one, kapag naka-square yung kanyang exponent, this is an example of what? Linear or non-linear? Linear po. Non-linear. Okay? So this one, continuous pa rin ba siya or discontinuous na? May restriction ba sa value ng x? Continuous pa rin siya, di ba? Kasi wala naman siyang denominator. Continuous pa rin. Magiging discontinuous lang yan kapag meron kang function sa denominator. At kapag meron kang value sa denominator, pwede siyang mag-zero. Ang ibig sabihin, halimbawa, x over x minus 3. So this one is discontinuous. Kasi itong x minus 3 mo, bawal siyang maging 0, di ba? So discontinuous siya at x equals 3. So bawal maging 3 yung x mo.
Okay, so that is an example of discontinuous function. So yung x squared plus 4 po, wala naman po yung value sa denominator. Therefore, makukonclude natin na continuous pa rin siya. How about x cubed po? Continuous or discontinuous? Continuous pa rin, di ba, Ira? Continuous po. Okay, Crystal, continuous pa rin yan dahil wala pa rin siyang value ng x sa denominator. Therefore, lahat ng possible numbers ay pwede nyo i-substitute sa value ng x. Walang restriction. So, hindi siya discontinuous, continuous pa rin yung ating function. So, may mga select po dito na inequality. Okay? Bali, ang gagawin po natin dyan, kukuhain natin kung ito po yung tanong. Is the function continuous at x equals 1? So, ang tinatanong po ay at x equals 1. Tingin po kayo dito sa ating domain. Okay? Alin po dyan yung mga part na mayroong 1? Ira. Alin dyan yung nakikitaan mo ng 1? 1, 2, 3. Yung number 1 po. Saka number? Saka number 2. Bali, meron kang 1 dito. Meron kang 1 dito. Tama ba? So, 1. Meron kang 1. So, ang gagawin mo, kukuhain mo itong dalawang function na to. Okay? Tapos, kuhain natin yung 5x plus 3. Meron kang 5x plus 3. Ang gagawin mo dyan, isasubstitute mo yung value ng 1. Kay Ira, ano mangyayari dito kapag sinubstitute mo yung value ng 1 sa x? Ang atas sa Magiging ano po, 5 times 1. 1 plus 3. Sagot? 9. 5 times 1 plus 3? 9. 5 times 1 ay 8, di ba? 8. Okay? So, yun yung value ng sa unang function. How about sa x squared plus 4? Kapag sinubstitute mo yung 1 squared plus 4. Squared Okay? Anong sagot yan? equal to 5. 5. So, 5. para malaman nyo kung continuous siya at x equals 1, tingnan nyo itong dalawang values na to. Equal ba siya or hindi? Hindi. Ang ibig sabihin, discontinuous yung function at x equals 1. Okay? Yun po yung sagot. Sir, pasensya na po sa 9. Kanina lutang lang. Ano po, sir? Okay. Sam. 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 Ano po, sir? Yung huling sinabi about this good. Kapag magkapareho yung value, discontinuous. Ay, pag magkapareho yung value, continuous. Pero kung magkaiba yung value ng function na ginawa nyo, discontinuous siya. So, try naman natin another tanong. Is the function continuous at x equals to? Kay Sam. Sam? The function continues at x equal to 2. Okay. So, tingin ka ulit dito sa ating piecewise function. Alin dyan yung nakikitaan mo ng x equals ng may 2? Yung second and third function. So, meron tayong 2. So, balitan ko lang yung 2. Okay, nakikita niyo yan, di ba? So, alin yung Yes, sir. dalawang function na pagsasubstitutan mo ng x equals 2?
Ano sir? Okay, so saan kang function kukuha? Di ba ito? X squared plus 4 saka x cubed. Okay, kasi yan yung katapat. Katapat siya ng inequality. Okay, so at x squared plus 4, ano isasubstitute natin na value ng x sum? X. 2. Kasi x is equal to 2. Okay, so dahil 2 ang tinatanong, yan yung isasubstitute natin sa function. So magkakaroon ka ng 2 squared plus 4, which gives you the value of, ano sagot dito, Sam? 8. Okay, okay. So yung isa namang function ay x cubed. Substitute ulit natin yung Yes. 2. 2 cube, anong sagot? 8. 8. So same pa sila ng value? Yes. Okay. Therefore what? One The function is continuous? Question mark? is continuous Okay, so kapag parehas, continuous. Kapag hindi, at x equals 2. Okay? Okay po? yes. Okay, understand. Ira. Ay, sir, may itatanong lang po. Ano po yung, given po yung function na katulad po ng 5x plus 3x squared plus Given 4. yan. Given yan. Piecewise function yung tawag dyan. Given tong buong ito. Okay? Given po yan. Okay. Bigyan ko po ulit kayo ng piecewise function. Function of x. Pero may tatlo siyang function. May dalawang siyang function na nasa loob. Cx plus 3. 3x plus c. X is less than 2. X is greater than or equal to 2. Okay? Dave. Po, Ilang variables yung nakikita mo dito? dalawa po. Dalawa. Ano yun? CX plus 3. Variable yung tinatanong ko. Ano yung mga variables? C and X po. C and X. So, bali dalawa yung ano mo. Pero alam mo na ang value ng X mo ay, ano yung value ng X mo dito? Kapag titingin ka dito sa ating domain, 2 po. X equals 2. So, ang nawawalang value ng variable ay letter C. So, yun yung hahanapin natin. So, this one, guys, is, ang tanong dito is, the function is continuous. Okay? At x equals 2. Find the value of c. Alam mo ng continuous tong function na to at x equals 2. So, ang hahanapin mo ay yung value ng c. So, paano mo ito sasagutan? Kailan nga ba magiging continuous tong dalawang to? Pag same value. Kapag same value. So, pwede natin siyang, anong gagawin natin dito, Alaysa? Pwede po i-substitute yung 2 sa x. Yes, ganun yung gagawin natin, pero sige, try natin. Try natin yung way mo. So, may siyang c times 2 plus 3. Tapos, ano mangyayari dyan? C is equals to 5.
Ay, 2C. Eh, hindi, sir. 2C plus 3. Ah, Tapos, maglilipat. Ang tawag doon? okay, unang-una sa lahat, hindi to equation. Function to. Okay. Hindi mo siya i-equal sa 0. Wala siyang left side, wala siyang right side. So, hindi ka dyan makakapag-transpose. Hmm. Function lang siya. Hindi siya equation. Okay? Hindi ko po alam ang gagawin. Ang equation kasi, may equality. May equal siya. Pero dito, paano niyo makukuha yung letter C na value? Ulitin ko Diba itong value na to ay sum? Paano? Manghuhula lang ako, sir. Gagawin, hindi ko alam kung anong tawag doon. Gagawin mo, sir, yung anong tawag doon. CX plus 3 is equal to 0. Tapos lipat mo yung C sa kabila, then X plus 3 is equal to C. Hindi mo nga siya equal sa 0. Kasi nga hindi siya equation. Okay? Depression. Okay? Asle. Sir, Kailan nga ba ito magiging continuous at x equals to? Kapag equal yung value ng Yung dalawang function. yung dalawang function. So, ano gagawin mo, Alaysa? Equal yung dalawang function, hindi ano? Kaya mo yan. Pag nag-substitute, pwede makukuha yung sagot. Tapos, kapag ka-equal, ayun po yung magiging yun yung magiging C. Yung equal. Hindi ko alam, sir, ya. Yes, ang sabi mo, Alaysa, kailangan itong dalawang function na cx plus 3 saka 3x plus c ay mag-equal yung value para maging continuous siya at x equals 2. Kaya ang gagawin nyo dyan, i-equate nyo siya sa isa't isa. Diba, same nga sila ng value? Ay, oo nga. O, saka yung substitute yung value ng x. Ano yung value ng x? 2 po. So, magiging siyang c times 2 plus 3 equals 3 times 2 plus c. Anong gagawin mo sa lahat ng variables mo na c? Nagsasama-samahin mo, di ba? Opo, sa kaliwa. 2c. Ano mangyayari dito sa c na nasa kanan? Mawala. Papupunta sa kaliwa, magiging Opo. 2C squared. 2c Ay, minus pala. c. Okay? Tapos, 3 times 2 is 6. Pala yun, Tapos yung 3, lilipat mo sa kaliwa, magiging siyang negative 3. So, c Ay, hindi na equals pala. Hindi na pala. 3. 2c minus c, c. 6 minus 3, 3. So, the value of c is positive 3. Okay? Wait lang. Kaya i-recheck natin. I-recheck natin kung at c equals 3, mag-i-equal sila ng sagot. Ganyan para sa lahat, sir. So, magkakaroon ka ng, wait lang, 3x plus 3. Okay, so ano yung value ng x mo? 2. 2. 3 times 2 plus 3. Anong sagot dito? 9. 9. Okay, try naman natin yung isang function. 3x plus 3. Ay, hindi. 3x plus 3. Tama. So, anong value nito? 3 times 2. 9 pa rin. Gets po? Opo. So, kapag ang variable natin ay naging c, ay naging 3, kapag yung c natin ay naging 3, magiging continuous yung ating function at x equals positive 2. Okay po.
Another problem po, piecewise function pa rin po. F of x equals ax minus x squared minus 5. X is greater than or equal to 5. So this one po, discontinuous daw siya at x equals 3. Okay, so anong gagawin natin dito? I-map. I-map. Ashley Card Junior. Sir, bakit niya ako in-unmute? Pinapindot lang. Kaya ano pong gagawin dito? Janice. Po. Ang gagawin ko dito? Continuous daw yung Kagaya po function. Okay, ano gagawin? Sige, sabihin mo sa akin. Continue. Okay? Ano pong gagawin? The function is continuous at x is equals to 3. So, ano Okay. gagawin ko? Paano ko kukuhain yung value ng a? Kasi a yung Ng ano po? nawawala dyan, di ba? Ay, A yung po ba? nawawala. Nakalak naman. A yan. Opo. Kasi may dalawa kang variables, di ba? A saka x. Opo. So, magiging continuous yan dalawang function na yan kapag equal yung value nila sa isa't isa. So, anong gagawin ko? Tulad nung kanina. Anong ginawa ko kanina? Ano nga ba tawag doon, sir? Yung nakaganon sila. Ay, ikaw ba nang tawag doon? Sige. Ax minus 2 is equals to x squared minus 5. Tapos, ano yung papalit ko sa value ng x? 3. 3. Sige. A Ano nangyayari? times 3. A times 3 minus 2 is equals to 3 squared minus 5. Tapos, simplify mo pa. Then, magiging po sa 3a 3a minus, ay, tama, minus a equals to 3, 3 squared. Anong sagot? 9 minus 5. Simplify mo pa. Then, send that. Multiplication, addition, subtraction. 11 minus 5, 6. Okay? Ano gagawin mo kapag kukuhain mo yung value ng a? Mas i-divide po sa 3. Okay? Saan ang value mo ng a? 3a over 3, then 6 over 3, Therefore, then your a is equal to 2. So, di ko na po i-recheck ha. 3, it is 3. Yan na po yung hinahanap. Sir, to po yung A is equals to 2 po. Ato ba? Sorry. Balik po. Sorry na, Cristel. Okay po. Ito po. Okay. F of x equals ax plus 5
x less than 1, x squared minus 3x plus 9, 1 is less than or equal to x less than 4. And then may pangatlo tayong function, ax squared minus bx minus 7, x is greater than or equal to 4. Alay sa Imac, video nyo. Okay, bale, Alaysa. Ilan yung variables mo dito? A at X po. Tsaka pala, ay may B din pala. Then, so tatlo yung nawawala mo. Dalawa lang po. Okay, dalawa lang kasi may value ng x. Okay? So sabi daw, continuous daw siya at x equals 1. So kung continuous siya at x equals 1, anong gagawin ko? Kukunin yung number 1 and 2. Okay, Ax plus 5 equals Plus x squared minus bx plus 9. Tapos po isa-substitute yung 1 sa x. Okay, sige. Repeat mo. 1 times x. 1 times x ba? Ay, a times 1 pala, balik. Plus 5 Plus 5 equals equals 1 squared minus b times 1 plus 9. simplify mo. Tapos, magkaiba. Magiging a plus 5 equals 1 minus b. Pagsamahin mo na yung 1 squared saka plus 9. Anong sagot doon? 1 10. plus 9, 10. Minus b. b minus b. Okay? Tapos pagsamahin mo lahat ng variables. Ito sa mapupuntang magiging a plus b equals negative 5. Negative 5, 10 minus 5. which is equal to what? 5. 5. So, nagkaroon ka na ba ng value ng a saka ng b? Opo. Wala pa. 5. A plus b. Pero hindi mo alam kung ano yung mismong value ni a, ano yung mismong value ni b. Kasi yung a pwede maging 1, yung b pwede maging 4. So, 1 plus 4, 5. So, pwede rin maging a mo ay 2. Tapos yung b mo ay 3. Equal din yun sa 5. Tama? So, hindi mo pa alam kung ano yung specific na value ni a sa ni b. So, ang gagawin natin is, gawa tayo ng panibagong equation. Buburahin niyo po. Hindi. So, at x equals 4 naman. Ano yung gagamitin ko equation dito? Number 2 and 3. Ay, iba na pala. Cristel, Yes po, sir. at x equals 4, ano yung gagamitin mong dalawang functions? Yung 2 at 3 po. Okay, sige, dictate mo sa akin. X squared minus bx plus 9 equals ax squared minus bx minus 7 po. Tapos, anong gagawin? Sir, wala po. Ayaw nga. Tapos, Tapos po, substitute na po. ano yung substitute mo sa x? Yung 4 squared
minus b times 4. b times 4 po. Plus 9 Plus 9 equals equals a times 4 squared minus b times 4. minus b times 4 minus 7 po. Simplify mo. 16 minus 4b plus 9 Equals equals a 4 times squared. 16 So 16a minus aha, minus 4b minus 4 minus 7. minus 7 po. Ito, pwede nyo na ito i-cancel yung negative 4b. Kasi kapag nilipat nyo yung negative 4b pumunta sa kaliwa sa kanan, makakancel yan. Sige, paghiwalay yun natin. 16a 16a. ay negative 16a po. Kahit gawin mo na siyang positive. Sir, negative na po. O sige, gawin natin negative. Sige po. O sige, tapos negative 7 minus 9 minus 16. Negative 7 po. Minus negative 16a Equals negative 7 minus 9 minus 16. equal 32. Negative 32 po. Divide both sides by negative 16. Anong sagot? Negative 16 po. So, negative 32 A divided by is negative equals 16. to 2. So, yun yung value mo ng A. A is equals Mayroon ka ng A. to 2. Paano mo makukuha yung value ng B? Ito, using Ano, this sir? equation, magkakaroon ka ng 2 plus Yan po. Magta-transposition. Ano nga matawag doon? Substitute. substitute mo. Equals Tapos, 5 minus minus 2 equals 3. So, yan 3. po yung value ng A. Yan yung value ng B. Okay po. Bali, A equals 2, B equals 3. May tanong po? Wala po. Sir, ako may tanong. Tanong mo. Sir, bakit pwede mag 1 at 4 dyan, sir? Katulad doon sa ibang example pa. Tapos yung sa condition ay katulad po nung sa unang condition ay dapat yung x ay less than ng 1. Ay ang 1 naman po ay equal ng 1. Bali, ang tanong din ay, bali, sinasabi na agad na continuous daw yung function at x equals 1. So, kung pansinin yung equality, Hindi ko po papansin. Sige po. Malilito ka lang. Okay po, less than 1 minute. Tapos na to. Tapos babalik po ulit kayo.